Pagkapanganak ko pa lang, pinalayas na ako ng mga magulang ko sa pugad ng dragon. At palagi nila akong gustong patayin. Sa huli, itinapon pa nila ako sa mundo. Sa pinakamapanganib na piitan ng mga halimaw para mabuhay o mamatay ng mag-isa. Dahil lang sa kami ng kuya ko ay isang bihirang kambal na isinilang mula sa iisang itlog na minsan ang mangyari sa 100 taon. Akala ko pa naman, pagkapanganak ko pa lang ay nasa tuktok na ako ng mundo. Pero hindi ko inaasahan na ang tradisyon pala ng mga dragon ay mag-alada lang ng isang anak na dragon. Ang mas mahinang anak ay kakainin. Kiyan ang batas ng kalikasan. Kahit na hindi naman ako kinain ng nanay at tatay ko para lang mabusog sila. Binigyan naman nila ako ng ibang daan patungo sa kamatayan. At sinabi pa nilang ang lahat ng ito ay para raw sa kapakanan ng kuya kong dragon. Matapos ang isang gabing malalim na pag-iisip, diretso nila akong itinapon sa loob ng mapanganib na piitan. Dito, naghahari-harian ng mga halimaw na may matataas na antas. Ang aking superior na dugo ay para sa kanila na parang isang dekalidad na pampalapas. Kaya naman, hindi man nang nag-alala ang dragon kong nanay at tatay na baka balang araw ay gantihan ko sila. At tama nga ang hinala nila, wala akong kalaban-laban dito, maging ang manatiling buhay ay naging isang pangarap na lang na mahirap abutin. Kahit na ginamit ko pa ang maliit kong katawan para magtago kung saan-saan. Hindi ako natagpuan ng mga halimaw na iyon na may matataas na antas. Pero dahil sa matagal na hindi pagkain at pag-inom, unti-unti na ring nawawala ang buhay ko. Pero noong halos himatayin na ako sa gutom at desperadong naghahanap ng kahit anong makakain. Sa isang madilim na kuweba, may bigla akong naamoy na tila maasim na gatas. Kahit na maasim ang amoy at medyo mabaho pa nga, sinabi pa rin sa akin ng instinct ko bilang isang batang dragon. Na ito ang bango ng pagkain. At tanging pang-amoy lang ng isang dragon ang mapapaamoy sa espesyal na amoy na ito. Sa mga oras na iyon, wala na akong pakialam sa anumang panganib. Pagkatapos kong dumaan sa ilang mga kuweba, sa wakas, natagpuan ko na ang pinanggagalingan ng amoy. Isa itong kuwebang pag-ilog ang hugis. Sa gitna ng bahaging malalim ng kuweba, may napapulupot na isang dragon na may habang 20 metro. At isa itong subspecies na earth dragon na may level 28. Yung tipo na kayang-kaya akong patansikin sa isang bahing lang. At sa pinanggagalingan ng bango, nakita ko ang mga 3 o 4 na anak ng earth dragon na kasing laki ko. Sa mga oras na iyon, napapalibot sila sa kanilang ina at masaya-masayang sumususo ng gatas. Kahit na ang mga earth dragon ay hindi maituturing na mga tunay na dragon. Mayroon pa rin silang dugong dragon. Ang pinakamahalaga sa lahat, bilang isang luminous dragon, maaari kong inumin ang gatas na hina ng isang subspecies na earth dragon. Dahan-dahan akong gumapang sa mga anino papalapit sa tiyan ng earth dragon. Nang makita ko ang 4 na sanggol na dragon, hindi ko maiwasang magulat. Salamat sa langit, siguro dahil kadagaling lang nilang maisilang. Hindi pa iminumulat ng mga sanggol na dragon na ito ang kanilang mga mata. Kaya hindi ko kailangang mag-alala na mabubuking ang ginagawa ko. Nang makumpirma kong hindi ako napansin ng inang earth dragon, hindi ko na napigilan ang gutom na nararamdaman ko. Diretsong sinunggaban ko ang gatas ng ina. At saka ako nagsimulang sumuso ng malakas. Ang mahimbing na natutulog na inang earth dragon ay agad ding nagtapa. Hindi niya maiwasang mag-isip, nako, sinong anak ko ba ito? Ang lakas-lakas sumuso. Pero inisip niya magandang bagay na malakas kumain ang anak niya. Dahil sa kanyang instinct bilang isang ina, hindi niya magawang istorbohin ang pagkain ng kanyang anak. Hindi na rin niya iminulat ang kanyang mga mata. Habang dumadaloy ang maraming gatas sa aking lalamunan papasok sa aking katawan. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa nanlalamig ko ng katawan. Pati na rin ang dahan-daang pagtaas ng level ko. Siguro dahil ito sa pagod sa pagtapas. O baka dahil sobrang init sa yapap ng inang earth dragon. Ang antok kong ulo ay bumagsak at nakatulog na lang ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Isang matinding kirot sa aking katawan ang biglang gumising sa akin mula sa pagkakatulog. Kasunod nito ay isang dambuhalang mata na may patayong pupil na mas malaki pa sa tangkad ko. Agad nitong pinuno ang buong paningin ko, habang nakatingin sa mga mata ng dragon na para ba magbubuga na ng apoy. Ang tanging magagawa ko na lang ay magdasal na mamuya siya ng mabilis. Para hindi gaano masakit kapag tinapos na niya ako, inurong ko ang aking mga paa at kamay, ipinikit ang aking mga mata at sumuko sa kapalaran. Ngunit naghintay ako ng matagal. Ang inaasahan kong kamatayan ay hindi dumating. Iminulat ko ang aking mga mata at nakitang hindi na napatingin sa akin ang dragon. Hindi ko alam kung kailan niya inilingon ang kanyang ulo. Ang 4 na sanggol na dragon ay sumususo ng gatas. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Bigla, ang ekspresyon sa mga mata ng dragon ay tila naging komplikado. Mula sa galit sa simula, ito ay naging awa, at pagkatapos ay nagpakita ng paunting kawalan ng magawa. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata, bamantong hininga, at dahan-dahan akong ibinalik sa tabi ng mga anak niya. Agad na nagkaroon ng malaking tandang pananong sa isip ko. Nang tingnan ko ulit, hindi na ako pinapansin ng inang earth dragon. Sa halip, humiga ito at nagsimulang humilik. Ang mga sanggol na dragon sa paligid ay kapamulat lang ng kanilang mga mata. Tila tinatanggap nila ang pagdating ng mga bagong kapatid. Tuwang-tuwa silang umiikot-ikot sa akin. Para silang 4 na tuta na inaamoy at dinidilaan ako. Ay, shit, hindi naman siguro talaga gustong ampunin ni nanay ang pangit na to, no? Ang kakaiba ng itsura niya. Mukha siyang pinaghalong alien at butiki. Nalaman ko lang nang lumapit ako para makinig. Aba, nilalay pala nila akong lahat.
Ibinupa ko ang bibig ko at sumigaw ng malapas. Sa isang iglap, natigilan ng 4 na tuta. Halatang hindi nila inaasahan na marunong akong magsalita. Hindi ko rin naman inasahan na sa pag-level up ko ay magkakaroon ako ng telepathy. Hindi lang ako napapaintindi ng ibang wika ng mga magical beasts, ang mga sinasabi ko ay naiintindihan na rin nila. Ganoon nga, 3 araw akong namuhay ng payapa sa puwebang ito. Sa mga araw na yun, naging masaya rin ang pagsasama namin ng mga maliliit na ito. Kahit na kung ano-anong panlalait ang sinasabi nila sa akin, hindi nila ako kailanman inapi. At dahil mukha akong maliit, mahina, at pangit, palagi akong pinapalibutan ng 4 na maliliit tuwing natutulog. Sa kaunting kaluskos lang, agad-agad akong poprotektahan ng 4 na maliliit. Sinasabihan pa nila akong umatras, ako na isang bagito. Bawal daw gumawa ng kahit anong ingay. At huwag daw maging pabigat at kung ano-ano pa. Pero ang totoo, pinoprotektahan nila ako na isang tagalabas gamit ang panikaninang pagmamahal. Kahit napalihin kong na-scan ang stats nilang 4, mas mahina sila sa akin ng higit sa 1 o 2 level. Pero, hindi ko ipinalam sa kanila ang totoo. Bilang isang pambihirang super magical beast, hindi lang mas mabilis tumaas ang level ko kaysa sa kanila. Sa mga panahong ito, tuloy-tuloy na tumaas ang level ko hanggang level 9. Samantalang ang 4 na Earth Dragon na magkakapatid ay level 4 pa lang. Dahil sa pinagsamahan namin sa mga panahong iyon, itinuring ko na talagang sarili kong pamilya ang pamilya ng mga subspecies Earth Dragon. Mas hamak na mas mabuti sila kaysa sa aking mga tunay na magulang na dragon. Pero ang tanging napapanungkot lang, sa buong panahong iyon, hindi ko kailanman napausap ang nanay nilang subspecies Earth Dragon. Kahit na ako pa ang unang bumabati sa kanya, ang nanay na dragon ay sinusuyapan lang ako ng may pag-iingat. Hindi niya talaga ako pinapansin, ako na isang dayo sa kanila. Akala ko ay magpapatuloy na lang ng ganito ang mga araw. Ngunit kinaumagahan, isang level 35 lesser subspecies Kodo beast ang Samira sa ganitong katahimikan, model.